from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands and give us pure hearts. Let us not lift our souls to one. Give us clean hands, give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face. Oh God of Jacob. So give us clean hands, give us. Come on, let's raise up our hands and our hearts to the Lord. Let us humble ourselves before Him. Give us clean hands, give us pure hearts. Let's make this a prayer from our hearts. Hallelujah. Give us clean hands. Give us clean hands, oh God. Give us clean hands and give us pure hearts. Let us not Let's just remain in this atmosphere of worship. Na wala po tayong ibang inisip kundi ikaw at ang Diyos mo ngayon. And can we see ourselves before God? Ano bang estado mo ngayon? Because maybe we are so broken. We are so blinded by our selfish thoughts, selfish deeds. At hindi na natin makita yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Sometimes, self-righteousness na lang yung pinapagana natin. And can we ask God for the forgiveness of our sins, personal? Kung parang pakiramdam natin, we are better than the others kasi ako nagsisimba. Ay, mas okay ako kasi ako naman paminsan-minsan nagbabasa ng Word of God. Minsan naman nananalangin ako. But you know,
God wants a humble heart so that we can be used mightily for His glory. A pure heart, a clean heart na walang ibang nais kundi magbigay ng papuri sa Panginoon. And how are you today? How are we today? Do we have that clean and pure heart that God looks for? Let us humble ourselves before God. We all want to be better, to be deeper in our relationship with Him. At kasama po doon yung pagpapakumbaba ng puso natin. Admitting in ourselves na wala tayong may pagmamalaki. But just because of God's grace, His mercy, His overwhelming love, that's the main reason why we can come before Him. We can stand before Him. Na itaas natin yung kamay natin, na magpuri tayo sa Kanya. It's all because of God's grace. Hallelujah. Lord, forgive us if we've become so selfish. Lord, self-righteous. Forgive us, Lord, kung nakikita namin lang ang sarili namin as someone strong. Pero Lord, behind that, walang-wala kami kapag wala ka, Panginoon. Lord, let us be a generation who seek your face, God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise God. People, right now, let's just give a 1-minute prayer, personal prayer. Let's not waste this opportunity to worship the Lord, to have this communion with Him, this connection with Him. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, thank you for your presence right now. Oh, fill this place. We want more of you, God. Oh, we want more of you. Lord, today, patuloy po namin ibinababa ang aming pong mga sarili. At hinahayaan ka namin kumilos sa kalagitnaan namin, Banal na Espiritu. And that whatever we may do today, Lord, in this celebration, we may give glory to you, God. Lahat po na mapakikinggan namin, Panginoon, ay pumasok nga po sa puso at may tanim sa isipan namin, Panginoon, and that we may apply it in our lives, Lord. We may apply it, Lord, sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon, wherever we are, wherever you put us, Lord. May it be sa mga pamilya namin, sa school namin, Panginoon, sa workplace namin, God, or sa neighborhood namin, Panginoon. Lord, change us. We open our hearts for you, Lord. Maraming salamat po sa pagkilos mo sa amin, Banal na Espiritu. At patuloy ka nga pong kumilos hanggang mamaya, Panginoon, sa kabuuan ng aming celebration. Lord, we give glory and we give honor to you, God. Sa iyo lamang, Panginoon. And this is all we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Let everybody say amen. Hallelujah. Amen. Praise God. All glory is yours, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, magandang umaga po sa ating lahat. Makakaupo na po tayo. Yan, minsan pa po, isang magandang umaga po muli sa bawat isa. Yan, it's giving time. Yan, smile muna. Okay, so gusto ko lang pong i-share sa inyo itong mga points na nabasa ko sa e-book. Yan. Sabi po dito, the importance of giving to God. So siguro malamang karamihan po dito sa mga points na to ay narinig na natin. At ako narinig ko na talaga to,
na na-share ni Pastora yung ibang mga points na nandito. Pero bago ko po i-share, basahin ko muna po yung James 1 verse 17. Sabi po dito, "Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows." So lahat daw po ng mga mabubuting bagay ay nanggaling sa Diyos. Ano po? Nanggaling sa taas. So sabi po dito, why should I give to God? Number 1 po, giving is an act of worship. Yan, sabi po alam ko narinig ko na po itong sinabi ni Pastora. Sabi po sa Proverbs 3 verse 9, "Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops." Yun na pala. "Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops." So dapat po ino-honor natin ang Lord sa lahat ng bagay na nung Old Testament nga lahat ng nakukuha nila, yung first fruit, yung pinakang magandang ani, pinakamagandang yung pinakamalusog na mga alaga nila, ino-honor nila kay Lord. So yun po talaga ang dapat nating ginagawa. Ino-honor natin si Lord through our giving. At yung giving po, hindi lang po yung tumutukoy sa pagbibigay dito sa church. Yung giving po, marami. Nabanggit ko na po before yung ibang ways ng pagbibigay. Pwede po sa kapwa, sa mga nangangailangan. So, every time we give, we honor our God. Pangalawa po, giving encourages our trust in God. So, every time na nagbibigay tayo, pinapakita natin na nagtitiwala tayo sa Panginoon na siya yung nagpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. Nakalagay po yan sa Malakias 3 verse 10, di po ba? Alam na po natin yung verse na yan. Next po, giving frees us from the love of money. So ito po, matindi kapag po ang tao, kapag hindi marunong magbigay, pag laging inaangkin lahat ng bagay, ibig sabihin, pinapakita po nun na nagmamahal tayo sa kayamanan or nagmamahal tayo sa money. No? So, but every time we give, alam natin kung ano yung purpose ng mga blessings sa atin ng Lord. That is to help others. So, every time po na nagbibigay tayo sa church, ibig sabihin, pinapakita natin na, Lord, kayo po yung nagbigay ng blessings na to at willing po akong i-release ito para maging pagpapala din po ako sa iba. Hindi lang po para sa akin. Kaya every time na nagbibigay tayo, sabi dito, giving frees us from the love of money. Sa 1 Timothy 6 verse 17, sabi dito, "Command those who are rich in the present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment." So yun naman po si Lord, hindi naman po siya KJ. Ano po? So yung lahat po ng mga blessings na binibigay sa atin ng Lord, gusto niya ma-enjoy natin. Pero wag po natin kakalimutan na yung purpose din po kung bakit tayo binibless ng Lord is to help others. Amen po? Amen. Next po, giving advances the kingdom of God. Ito po, napaka-importante dito. Every time na nagbibigay tayo, tumutulong po tayo para i-advance ang kingdom ng Lord. At yung tingin po kayo sa paligid. Yan, tingin po kayo sa paligid. Meron po tayong, una pa, banggitin ko sa physical sa church. Pag tumingin po kayo dito, syempre nandito tayo sa loob ng church. Yung atin pong physical church, may mga pangangailangan po yan. Kailangan natin ng aircon. Kaya pansinin nyo rin po yung mga nasa gilid, meron pong mga bagong rectangle na Hindi ko po ma-explain yung anong purpose niyan. Pero may purpose po yan. May purpose po yan. Hindi lang po yan basta design. So, ibig sabihin, hindi lang po tayo nagpapaganda ng church. Kasi pag pinapaganda po natin yung church, isang way po yun para i-advance ang kingdom ng Lord. Halimbawa po, may mga dumating tayong mga bisita. Yan, tapos, nagsasalita dito, sobrang labo. Sobrang labo nung nag-e-echo yung paligid, ang hirap pakinggan ng sounds, hindi maintindihan. Sa palagay nyo po, na-advance po yung kingdom ng Lord. Sa palagay nyo lang po. Di po ba ang hirap, sayang yung pagsasalita ni pastor, pagsasalita ng mga nagpipreach.
kung hindi malinaw. So kailangan po, binibigay din po natin yung best natin para po mapaganda yung ating physical church. So isa lang po yun. Pero syempre, pangalawa po, to advance the kingdom of God, kailangan isupport natin yung lahat ng mga mga activity ng church para mas spread po yung gospel. Amen? So yung physical church, importante po yan. Pero syempre po, yung mga activity para po ma-share yung word ng Lord, kailangan po natin yun. So kailangan isupport din po natin yun. Kaya sabi po, every time we give, kailangan po yun para ma-advance yung kingdom ng Lord. Amen? Kaya po tayo ine-encourage na magbigay sa ating mga tithes and offerings. Hindi po yan para sa wala. Ano po? Every time na nagbibigay po tayo, tinutulungan po natin na i-advance yung kingdom ng Lord. Yan. And last po, giving opens doors of blessing and opportunity to express God's love. Yan, ulitin ko po. Giving opens the doors of blessing, opportunity to express God's love. Amen? So every time na nagbibigay po tayo, pinapakita po nito, binibigay po natin yung opportunity para i-spread yung love ng Lord. Amen? Halimbawa, nagbigay tayo sa kapwa natin, yun, ibig sabihin, pinapakita mo na yung pag-ibig ng Lord, ine-express mo sa kanila. Amen? So, I hope po na malinaw sa atin ano yung mga importance ng pagbibigay. Kaya po ngayon, hawakan po natin yung ating mga tithes and offerings. Sige po, hawakan nyo muna. Yan, tapos, anuhin po natin na ibibigay natin yan ng maluwag sa ating puso at dinidesire natin na makatulong talaga tayo para sa kingdom ng Lord. At alam niyo po, si Lord na yung bahalang mag-bless po sa atin kapag tapat tayong nagbibigay at maluwag sa ating puso. And ipag-pray po natin yung ating mga tithes and offerings. Panginoon, salamat po sa buhay ng aming mga kapatid dito sa Teresa Foursquare Church, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagpapala, Panginoon. Ina-acknowledge po namin na lahat ng mga bagay na meron kami ngayon ay nanggaling sa inyo, Panginoon. At tulungan nyo din po kami na patuloy na maging tapat sa inyo, Panginoon, sa mga bagay na natatanggap namin mula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa mga magkakaloob. Patuloy mo nga pong pagpalain sila, Panginoon. At ibuhos mo po yung masaganang pagpapala. Ganon din po, Panginoon, dinadalangin namin yung mga walang kakayanang magkaloob, Panginoon. Salamat din po sa patuloy na pagpapalang gagawin mo, Panginoon. At salamat po sa lahat ng magiging kaloob, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming leadership na maging maayos, Panginoon, magamit sa kapurihan mo yung lahat ng mga bagay na napupunta, Panginoon, sa aming church, Panginoon, sa mga tithes and offerings, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagpapalang ipagkakaloob niyo po sa amin. Sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, sa lahat ng mga pagpapalang aming natatanggap, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Sige po, give your tithes and offerings today and your blessings are on the way. It's giving time. Hello. Ayan, magandang umaga po ulit sa bawat isa. So, hindi po ako yung magpipreach ngayong umaga. Ayan, so kasalukuyan pong nagaganap sa Cebu ang 75th anniversary po ng Foursquare. So, ngayon po ay sasabayan po natin ang pakikinig sa salita ng Diyos. At ang ating pong tagapagsalita ay the Senior Vice President of US Foursquare Church. Ayan, so makinig po tayong lahat habang sabay-sabay po tayong mabless. So para po dun sa mga dumating kanina na hindi nasimulan yung sinabi ni Joy, ay tayo po ngayon ay nagse-celebrate ng 75th anniversary ng Foursquare sa buong
Pilipinas. So nandun po ang ating mga pastor, Pastora Hara, Pastor Jackie, and Pastora Jing. Kasama po ang dalawa nating leader to celebrate po doon. And syempre, hindi tayo magpapahuli. Magsa-celebrate din po tayo dito at pakikinggan natin ang word ng Lord na nilaan para sa ating lahat. Okay po. So mananood po tayo ng preaching. And please, mag-notes po tayo at namnamin natin yung word natin from the Lord this morning. And that is a prophetic look to the future. So we want to celebrate the past and celebrate our history, but you can't do that without looking to the future and looking to the future. So we want to celebrate the past and in the Philippines that don't know me, that aren't Foursquare, they just walk right up to me. Should wear this more often. Well, with all of the people that I talked to, and people would ask me, what are you doing here? Is there a celebration? And so I would tell them. But I was thinking about this, and imagine a conversation like this, and this will lead us into our message. They ask about you. They ask about me. And I say, I'm a follower of Jesus. I'm a Christian, a follower of Jesus. And they say, what? That's amazing. I'm familiar with some of the teachings of Jesus, especially about love, that God loves everyone, and forgiveness, that Jesus taught us to forgive even our enemies, and how you care for the poor, and how you serve, and when you serve other people, the servant is the greatest, not the least. This is amazing. And I said, well, I should tell you, I'm a follower of Jesus, but I'm actually a pastor and a leader. And then they would say, what? This is really amazing. You must be an expert on loving people. You must be so good at loving people. You must really be able to forgive people. I bet you've forgiven a lot of people all the time. I bet you're so good at caring for the poor, and I bet you are a really great servant. And at that point, I would be convicted in my heart. I wish it were so. I wish that as followers of Jesus, that it was so clearly known that we were known for our love for God and our love for one another, but also our love for this world. That we were known as those that can forgive. That we were known for those that could care for the poor. We were known for those that would serve. So we're going to talk about this today. But let me just begin with what you already know to be true. But I would like to suggest it's what got us here in the first place, and it's what's going to get us
to our prophetic destiny. God so loved the world, and it's what's going to get us to our prophetic destiny. God so loved the world. God so loved everyone. While we were yet sinners, what happened? Christ died for us. You know this. God so loves the world, and now he just calls on us that whatever you do, let it be compelled by love. And there is a world, even in Christianity, that's compelled by love. And there is a world, even in Christianity, that tries to draw you to other affections and other attentions and to other agendas. But what got us here was this dedication to Jesus Christ, to loving God and to loving others. And that's what's going to get us into a perilous future in a very difficult world that we're moving into. It's going to be our love for God and our love for others. And that dedication and that accuracy and that dedication to God's word is actually going to lead us to one of the biggest things that he tells us in teaching, and that is this challenge to serve. So these people that I would meet that say, you must be the best servant of anybody because you're a spiritual leader. I would just love for that to be true for all of us. So maybe we should aspire to this. As we move into our future, to move into our prophetic destiny, what if we were to be the servants that God has called us to be? So let's look at the scriptures today. First of all, if we could put this up there, our first slide. Being great in God's realm means serving in this world. Do we have our first slide someplace? Being great in God's realm means serving in this world. And our passage is Matthew chapter 20, 25 to 28. I'd like to read that for us if we could. And again, you know this. Jesus calls to him and he says, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over
and these other teachings, but let's make sure that the teachings of Scripture always stay at the top of everything as we move to our future. Amen? The verse that I like for this, it's a simple one, but one of my favorite verses is simply Psalm 116, verse 9, where the psalmist David, he says, I will walk before the Lord in the land of the living. It's so simple, yet so profound. I will walk before the Lord. I will obey God and put God first, but I will do it right here on this earth, right before all of these people. And that's not always easy. You're familiar probably with Angelus Temple in Los Angeles, California. Angelus Temple in Los Angeles was the first Foursquare church. Amy Semple McPherson, the pastor there. You probably know she was actually a Canadian immigrant to the US. The first thing that she did when she got married to an Irishman, Robert Semple, was they were missionaries to China. And then Robert Semple passes away in China, in Hong Kong, and then she comes to the States. At 33 years old, right after women get the right to vote in the United States, as a 33-year-old single mother, she starts that church. There's so many great stories to it as we celebrate our centennial history as a movement. But I wanted to share maybe a lesser known little quick story about it, and that is that of course Angelus Temple is still a thriving congregation today, but did you know that Angelus Temple is actually 2 thriving congregations today? Did you know that for well over 30-something years now, Angelus Temple Hispanic has been a large mega congregation of Spanish speakers that meets in Angelus Temple also? The current pastor, Mario Barahona, he's a friend of ours, and he is a great leader. And he recently said something so profound about being a servant to me and reflecting on to this, that if you feel like I need to see some more miracles in my life, the Bible actually has a pattern for this. It is, we're called to serve, and if you'll be on the front line and the front row of serving, your chances of experiencing and seeing miracles are much greater. Your chance of seeing the ordinary water turned to the miraculous wine are much greater. Thank you, Pastor Mario and Angelus Temple Hispanic, for this wonderful lesson. Amen? Can I ask how many of you would love to see more of the miraculous in the next 25 years? Amen to that. And I want to say this, I don't want to watch through the window while it happens to other people. I want to be right in the middle of it. Don't you? I want to experience the miraculous of Jesus. I want to see lives transformed
transformed. I want to see this nation. I want to see your neighborhood with the touch of Jesus. I want to see, he says, the Gentiles or the people in the world, they think that you're amazing if you lord over other people. But in my kingdom, it's the other way around, like what we were talking about. It's going to be the servant that's the greatest. But he actually lists two ways this happens. He says, you're going to be a servant, and then you're going to be a slave. And one is a servant to God, and another, though, is a servant to one another. And he uses this word, and I don't know if we have it on the slide, but there's a Greek word called doulos, D-O-U-L-O-S. And it's a very powerful word. There it is. This word, I don't know if you have an equivalent in your language here or the language you speak, because English, which I know you all speak English also, but you have the gift of probably speaking more than that. I speak Spanish as well, and I used to speak Japanese. Did you know this? The first thing I did when I became a new Christian, some missionaries came, and I felt like I was called to go to another country and tell people about Jesus. And these missionaries, they came and they said it was because God was so good. Isn't that our story, Foursquare? It's not because we're so good, it's because God is so good. Let me bring it back to this. Doulos, it means bond servant. So the Apostle Paul refers to himself this way. The Apostle Paul, a bond servant. And it doesn't mean a slave in the inhumane way of slavery. It really refers to a servant by choice, but it is wholly dedicated to somebody. There is a sense of security in this type of service. It's like God is going to take care of us as we are totally dedicated to serving God. That one makes sense. But he also says, and we're going to get to it, he says, but you're supposed to do that for one another also. And that one's not as easy. It is not as easy to be that type of a servant to one another in the body of Christ. But I will tell you that when we are that way, that's when people see and they want what you have. This is when Jesus gets the glory. So let's look at the scriptures a little further. As we get to this, I want to acknowledge
The Philippines has very gifted ministers. I've heard many of you preach, and you are very gifted. I want to commend you. And those of you that are church members, I want to say this, you probably already know it, but you're really blessed to have ministers that are dedicated to teaching the Word of God. You've got Bible institutes, and you really are faithful to the scriptures. There's another thing that I know about you. You are adaptable people. Did you know this? I think you do know this. Filipino people all over the world, right here, you adapt and you adjust and you find ways to make things happen. Don't you? You can nod or say amen. Yes, we kind of do that. Am I right? God has blessed you with this gift, and those of us that travel around, we notice it more because not everybody else has that gift. Not everybody else has that anointing, but you do, and God uses this for His glory. Also, you as followers of Jesus and a Foursquare in the Philippines, you are joyful in trials. Did you also know this? When you go through trials, we look and marvel. We look and are amazed. How are they still so joyful going through what they go through? Whether it's a national disaster or whatever it is, somehow you say, God is still faithful and good and we're going to make it. I think we should give a praise to Jesus for this. I want to thank God for making you the way that you are. So our first place of service, and really I'm just going to go to these two. Yes, it's service to God, which we're talking about. But now I want to talk about serving the world. And what I mean by serving the world is serving those that are outside of the church. Are we called to serve those that are outside of the church? Yes? Philippians chapter 2. The way I say it is this, that people need to hear the word of God. Yes, faith comes from hearing. Ayan, so pina-cut na po ni Pastora yung panonood natin. If gusto nyo pong buuin, pwede nyo po siyang panoorin sa live po ng Cebu. So balikan po natin yung, so far naman po nakuha natin yung title lang.
title lang yung nakuha. Ang daming sinabi ni Pastor Ted, title lang yung nakuha natin. Again, our speaker po is the Vice President of US Foursquare, Pastor Dr. Ted Vale. So, sabi po ni Pastor Ted, sige nga po, makikinig po muna ako ng yung inyo pong nakuha dun sa message ni Pastor. Bababa na po ako. Teacher po kasi ako eh. May graded recitation po tayo. Ayan, sige po. 90% of you po kilala ko. So wag nyo na pong hintayin magtawag ako ng pangalan. Feeling ko mag-volunteer na ho kayo. Di ba nga? Ma'am Ella. Pakinggan po natin ano yung mga nakuha nyo galing dun sa nag-share po. Ayan, good morning po. So, ang nakuha ko yung sa last na sinabi. Congrats. Yung last na sinabi. Even daw ano yung mga problems na or trials na kinakaharap natin, whether it's national disaster or whatever situation is, we find joy pa rin and we will still say God is faithful. So, ayun po. Ayun. Sa kabilang side po, parang right this moment, ayaw nila akong lumapit sa kanila. Dito po sa kabilang side, tatay kita, liligtas kita. Si Ate Regine. Yun na lang yung madalas 'di ba sinasabi yung binabanggit yung pagse-serve sa Lord. And I think talagang mas importante ko yung magiging impact ng pagse-serve natin sa heaven. Kasi 'di ba mas na-please siya doon sa 10,000 people na pinagpipray. Kaysa doon sa yung tawag ito yung meron siyang empleyado ba? Parang na 10 employee na 10,000. Tapos parang yun nga yung yung human standard na mas talagang mas sa atin mas ma-appeal yung mayaman si ganito, 'di ba? Pag nagjo-church para mas kilala, mas ganun. Pero sabi ng mga angel nga na yun nga sabi, that's great, pero nung sinabi niya na may itong person na to nagpe-pray to, napakasimple. Pagpalagay na natin na ordinary person lang siya sa paningin natin, pero yung impact pala niya grabe. So para sa atin ayun nga, nagsaserve tayo sa Lord. Huwag nating isipin na ordinary lang tayo. Kasi ang importante, kung ano yung impact na ginagawa natin sa heaven. Yun lang. Ayan. Yung impact ng service natin. Si Mama tinatawag ako. Morning po sa lahat. Ako po yung intro lang. Kasi po, sa totoo lang, lumabas ako bumili yung candy kasi naantok ako eh. Puro kasi English eh. Tapos ang lamig pa ng aircon. Umamin kayo, hindi lang ako yung inaantok. Pero po yung at least may intro po. Yung bilang followers ni Christ, malaging tinuturo sa atin at ginagawa natin yung pagmamahal kay Lord at sa kapwa. Tapos yung forgiveness at saka yung pag-care sa mga mahihirap. Yun po yun. At least meron. Kahit inantok ako. Thank you po sa mga nag-share. Ipapatay na po ba natin yung aircon? Parang inaantok na lang tayo dahil malamig. Kailangan yata nagpapaypay tayo para kumikilos. So, again po, ang verse po na binigay sa atin ni Pastor Ted is from Matthew 20:25 to 28. Let me read po yung verse sa inyo. Yes, may nag-alarm na iinom ng gamot. Okay pa. Sabi po dito, but Jesus called them to himself and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. It is not this way among you, but whoever wishes to become great among you shall be your servant. And whoever wishes to be first among you shall be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many.
sight for the blind. Ang isa po sa nag-strike sa akin from the preaching is the idea of, ano nga ba ang meron si Jesus? Bakit siya gustong laging kasama? Gustong laging samahan ng mga tao. Pero bakit daw si Pastor Ted, wala yata gusto mag-hangout with him? Aminin po natin, natawa lang din ako kanina na parang, halimbawa po, aalis ang team, na yung personal na lakad namin. Like parang, bakit parang nga lang nagyayaya kay Pastora Jing? Kasi pag nandyan si Pastora Jing, kailangan behave kami. Hindi kami makakapag-usap ng buhay ng ibang tao. Bakit yung mga kananayan minsan paglalakad, kailangan sila lang. Hindi na natin, wag natin isama si Pastor o di kaya si Pastora kasi kailangan behave lang tayo. Tapos pagka, nag-swimming yung mga katatayan, lalayo muna yan ng konti kasi si Pastor nandun. Huwag na po si Pastor doon. Nandun na sila, sa tubig na sila. Pag nasa tubig na si Pastor, babalik sila sa cottage. Bakit kaya ganon? Pero, kidding aside, what is it in Jesus that people wanted to hang out with Him? Ano nga bang meron ang Panginoong Jesus? Bakit gusto siyang samahan ng tao? Because He has this heart of a servant. Marami pong kwento ang Bible na ang pinakita ay ang pag-serve ng Lord. And isa nga din yung paghuhugas ng paa. 'Di ba? Si Jesus ang naghugas ng paa ng kanyang mga disciple. Isipin niyo po, walking lang yung means of traveling that time. So, ibig sabihin, napakadumi ng mga paang yun. 'Di ba? Napakadumi nun. Pero, Jesus can do. At alam po natin, sabi doon ni Pastor na, sino ba yung mas nakaka-attract na samahan? 'Di ba? Kasi meron pong culture ang tao na gusto natin ng komportabling buhay. Sino ba namang gusto ng Sino ba namang gusto ng siya yung naglilingkod? Pero kapag ikaw ang servant, labas yung kung sino ka, kung anong estado mo, may something na mapapansin sa'yo pag ikaw mismo naglilingkod. Halimbawa po ako, teacher. Kapag teacher po ako sa high school. Kapag po ako ang humawak na ng walis sa classroom at nagwalis na sa room, there's something. Tama po ba? Meron ng kakaiba sa'yo. Bakit? Ma'am, bakit ikaw na po yung naglilinis? Alam na ng mga bata ano yung kasunod. Kasi nasa posisyon ako na ako yung teacher, hindi ako dapat maglinis ng room kasi hindi naman ako yung nag-i-stay dito, yung mga bata. Tama ba? Pero kapag nag-serve ako to my students, nagwalis ako, palagay nyo nagwalis ako ng wala lang kasi gusto ko lang maglinis ng classroom namin, may mapapansin yung mga bata. May iba doon. Tama ba? Same as sa living natin bilang Christian. If we have this heart to serve for God to be visible in our lives, kapag naging servant ka, makikita ng tao, anong meron, bakit? Tsaka niya i-desire, gusto ko din. Isa pa pong senaryo, sa bahay po namin, kapag naghugas na si tatay, may iba na yon. Tama ba ako mga anak? Sa nanay, okay lang kasi palagi daw ginagawa ng nanay yan. Anak, natural, dapat ginagawa natin yan. Pero pag nagugas na sa bahay namin si tatay, iba na yon. It's either ako na magbabanlaw o magtatago na kaming lahat. Bakit? That act of service is something. Tatay making hugas of the plato is something. It's strange. So sa world natin, ang gusto ng karamihan, pinaglilingkuran. Tama ba? Pero kapag ikaw na yung gumawa, kakaiba na yon.
meron ng something. And you being a servant, nag-gain tayo ng respect. Not people looking down on us, but we gain respect. Isa po pong example ng service na masasabi kong talagang ako din mahihiya. We have this table on the faculty. So table ko, extension ng table ko, doon po laging kumakain yung mga teacher. Hindi ko alam, hinahabol nila yung table ko. Napipilitan ako maglinis kasi ginagawa nilang dining table, yung table ko. So pagkatapos kumain yan, syempre magkaklase, may iwan po yung kalat sa table ko. So ngayon, ako naman, dahil ito yung table ko, extension niya, ng kalat nila, ng dining area nila, doon lang ako sa table ko. Hindi ko liligpitin. Kasi una, hindi ako kumain doon. Nakitable lang sila sa akin, hindi ko kumain. Kasi pag niligpit ko yun, kakain sila ulit doon. Tama ba? So ngayon, kaupo lang ako until yung isa naming teacher, lalaki, sinamsam niya lahat. Makapaghugas na nga. Naghugas siya. Sir namin, na isa sa mga matagal na sa school namin, pinaghugas niya yung mga babaeng teacher na kumain doon, na hindi naman din siya mismo kumain doon. Siya yung naghugas ng pinagkainan nila ng mga babaeng teacher. Siya yung naghugas, dinala niya lahat. Siya po talaga, hindi niya inutos sa estudyante. Siya naghugas. Binalik niya, malinis na. So bumalik na ulit yung mga kakain. Hugas na. Sino naghugas? Si Sir Mar. Sabi kong ganon. Tapos kakain sila ulit doon. Ang gagawin na nila, Sir Mar! Tatawag na sila. But that give me more respect to Sir Mar. Not because na parang, hindi siya naging utusan. But he earned our respect na kailangan maglinis tayo. Kasi nakakahiya naman kaya, Sir, na hindi naman siya kumain, siya naghuhugas ng mga plato namin. Naintindihan niyo po ba? Ganun po sa mundo. Ang tao gusto talaga pinaglilingkuran siya. Gusto talaga, mga kumare natin, di ba? Hanggat makakalamang ang tao gagawin niya. Di ba? Minsan yung tubig na lang. Paabot nga ng Yan, ganyan tayo. Pero if there is someone who stands to give water for everybody, that is something. To serve is something. To serve is something. Sabi nga po doon, the one who serves is the great one. Kasi you're able to serve. And isa pa na nag-strike sa akin sa sinabi ni pastor ay, sino ba yung unang nakakita ng mga miracles ni Christ? Yung mga kasama niya. Tama ba? Sino ba yung unang naka-witness ng mga healing? Di ba yung kasama ni Christ? Kaya kanina po, habang nagpipreach, nagpapasalamat ako kay Lord na nandito pa rin ako. Nandito pa rin ako. I'm turning 30 this year. Nandito na ako since 5 years old or 4 years old. Nag-aaral po ako dito nung may school pa dyan. At nagpapasalamat ako kay Lord kasi, Lord, magta-30 na ako. Nandito pa rin ako. Kalahati na lang, senior na ako. 30 na lang, 30 more years senior na ako. At magpapasalamat ako kay Lord kung mananatili pa rin ako na naglilingkod sa Kanya at that age. Bakit? Kasi, salamat Lord, kasi isa ako sa nakakita ng mga buhay na binago. Kaya nga po 90% sa inyo kilala ko na pwede kong tawagin sa recitation. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi isa ako sa nakakakita ng mga nananatili. Isa ako sa nalulungkot sa mga umaalis. At nagpapasalamat ako kay Lord kasi isa ako sa, at some point, nakakapaglingkod pa rin sa Lord. At ikaw na nakaupo dyan, be part of that something. Sa sarili mong paraan. Kasi, para to sa kingdom ng Lord. If you want to see miracles, you have to be part of the people who move God's hand to do miracles. Can commit to discipleship, commit to prayer. Can commit to prayer and discipleship, commit to support financially the church.
Marami pong paraan para maging part tayo nung something. Kasi sabi nga kanina, di ba, yung example na binigay na naintindihan ni Ate Regine is, merong isa na may 10,000 empleyado, mayaman. Merong isa na may 10,000 taong pinananalangin kada buwan. May something doon. Saan ba natuwa ang heaven? Doon sa nananalangin sa 10,000. Sa mga missionaries, ganun. Tapos, yung may 10,000 empleyado, okay, mayaman ka, that's good. That's great. You're giving trabaho sa maraming tao. Pero yung you pray for someone, that's something. Kasi hindi yun yung sa mundong to eh. Hindi yun yung magaling sa mundong to eh. Pero yun yung magaling sa harap ng Lord. One time po, nasa prayer season tayo nun. Pandemic yun back then. And I sent prayers, voice-recorded prayers, dun sa mga tao na naiisip ko na nangangailangan ng panalangin. Alam niyo naman po yung voice record sa Messenger, di ba po? 1 minute lang yun. Like parang, halimbawa po, para kay Ate She. Hi Ate She, naisip lang kitang ipag-pray. Tapos yun, nag-pray ako, Lord, salamat po, ganyan. Send. At wala pong hindi nag-reply sa akin. Bakit? Kasi that is unusual. Praying for someone is service. The life is back. Tama ba? Living intercessors for everyone. Palakpakan nyo naman po yung mga part ng life. And you can also be, wow, parang promotion. And you can also be part of life. Gusto mo yan? Anong oras po nagpe-pray ang live, Ate Jane? 4 hanggang 5. May ano pa po ba yun? Chika-chika? 15 minutes, wala. So, magpe-pray po talaga sila. From 4 to 5, dito po, araw-araw, maliban pag Wednesday, Saturday at Sunday. Tama po? Ayun. So, Wednesday po, so that is Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Yung pagpunta po ng live dito, ito po yung mga nagpe-pray. That is service. Hindi naman po lahat nananalangin para sa'yo. Pero kapag nanalangin ka para sa ibang tao, that is something. Tama po ba? Nagke-create ka ng image na gusto mong makita ng Lord, gusto mo na makita sa life mo ay si Lord. Isa pa pong bagay, narinig ko lang to kay tatay sa pila. Bumili siya ng saging. Tama ba ako, tay? Saging. Namigay siya sa mga kasama niya sa pila. Saging ba yun? Nakamigay siya ng saging. Mayaman na yung tatay ko sa paningin nila. Namigay ng saging. Tag-isang pirasang saging. That is something. And tatay earned something from that. Tama po ba ako? Nag-help ka. That is something. So, ang title po ng preaching is A Challenge to Serve. Challenge to serve. Hindi po sinabi na challenge to serve inside the church only. Diba? Hindi lang sa challenge to pray. Challenge to serve at all cost. Paano ba nagkakaroon ng impact ang isang tao sa buhay ng iba kapag nagbenepisyo siya? Tama ba ako? Vloggers, gumaganda sila sa paningin natin kapag namimigay na sila ng pera, nagpapanggap silang pulube, tapos mamimigay sila dun sa nagbigay sa kanila. Tama po ba? Tama ba? Ganun po ang mundo na meron tayo. And we ourselves know na masaya nga naman. Iba yung dating ng mga naglilingkod sa atin mismo. If one morning, magtitimpla ko ng kape sa labas at bibigyan ko kayo kada pumapasok kayo dito. Ay, kape po. Ganon. Natatak ako sa mukha. Tatataking mukha ako sa inyo.
Ayun yung nagbibigay ng kape. Tama po ba? Kasi your service means something. And that something is pinakikita mo si Lord sa life mo. Pero kung palautos ka, tapos ikaw yung gusto mo palaging pinaglilingkuran, ikaw yung gusto laging komportable buhay, aayawan kang samahan. Mahihirapan tayo mag-invite. Tama ba? Madaling magyaya kapag nakakatuwa ka. Naintindihan niyo po ba yung gustong iparating sa atin ng Lord? And sabi nga, yung ibig sabihin daw ng doulos is bondservant or servant by choice. Servant by choice. Napakahirap pong maglingkod. Ang hirap ibaba ng sarili matapos mong magmataas. I mean, matapos mong ano yung sarili mo? Itaas mo yung sarili mo. In general idea po halimbawa, tinaas mo yung sarili mo like, you achieve this, you achieve that, you achieve that. Nagiging mahirap ibaba yung sarili. And kapag hindi mo binaba yung sarili mo, mahihirapan kang abutin rin yung nasa baba. Tama po ba ako? Na mahihirapan kang i-reach out at maintindihan yung mga nangangailangan. Bakit po nakapanganak ang Teresa ng lifesaver? Ano pong una nating ginawa? Ano pong una nating ginawa? Lahat po tayo, kasama tayo doon. Ano pong una nating ginawa? Sumigaw kami ng, "Good morning po! Lugaw po! Libreng lugaw!" Yes, we do. Tama ba ako? Yung mga nakasama ko po doon, hindi lang po kasi team yon. Tapos nagkaroon din ng mga couples. Tama ba ako? Nagkaroon ng couples, di ba? We serve. And that's why, that gigising kami ng maagang-maaga, pupunta kami doon, sisigaw kami. Kahit tulog pa yung mga tao, "Lugaw po! Libreng lugaw! Dala na lang po kayo ng lalagyan." And pinanganak ang lifesaver. That simple act of service. Mga nagde-deliver, mga nagbibitbit. Alam ko may mga nagda-drive pa noon. That act of service is something. And there we have the lifesaver. Amen po ba? So now, I want every one of us to be committed sa idea na kailangan makagawa ka ng service. Hindi po yung magta-tricycle lang ho tayo. Hindi po yung service lang na yun. Kailangan, within this week, the rest of the year, may magawa tayong service to someone. Kasi that makes a difference. Yung gagawin mong service sa ibang tao, putting yourself down, putting yourself in service, that is something. And please be part of that something for God's kingdom. Papatay ko na po ba yung aircon? And everybody, dilat-dilat silang ganun. Amen po ba? Now, may I request everyone na tayo tayong lahat and magpe-pray tayo. We will commit ourselves to God in service. Sa service, hindi kailangan madami kang pera. Sa service, hindi kailangan matangkad ka, hindi kailangan maganda ka, hindi kailangan perfect ka sa service. Anything you do for other people is an act of service. And that something strikes in their lives. And you strikes on their lives and God become visible in your life. And that brings more people inside this church to do the same thing. Kapag nag-serve ka sa iba at nadala mo sila kay Lord, may iba pang magsaserve. Diba? Minsan wag nating isipin yung kung saan lang tayo makakaginhawa. Isipin natin kung sa gagawin ko bang to, kita pa ang Lord sa buhay ko. Sa gagawin ko bang to, magiging visible si Lord sa buhay ko. Ngayon isipin mo, paano ba ako makakapag-serve?
Anong trabaho meron ka? Anong pagkakaabalahan meron ka? Anong estado sa life meron ka? With simply, sige ako nakuha ng tubig. Sige sabay na kita ng coffee. Sige samahan na kita sa CR. Sige ito 1/4. Ito ballpen. That simple act of service is something. So isipin mo, mag-isip po kayo. Talagang pinag-iisip ko po talaga kayo ngayon. Paano ka makakapag-serve sa iba? Sige, sabay na kita. Sige, libre na kitang pamasahe. Then you will be unforgettable. You will be someone. You will be something. Lord, right now, lumalapit po kaming lahat sa iyo. Nagpapasalamat sa pagkakataon, Lord, na nandito kami. Nagiging part kami ng mga mga frontliners na tinatry namin i-involve yung sarili namin, Lord, dun sa mga servant na soon makakakita ng miracle as we continue to obey you and your word. Lord, right now, Teresa Foursquare Gospel Church, Lord, is looking forward to serve a lot more people outside, to serve one another, na makikita ka, Lord, sa life namin, magiging visible ka sa buhay namin. That this life, Lord, na gagamitin namin para mag-serve sa iba't ibang tao, ito, Lord, yung buhay na makakapagdala ng iba pang mga buhay, Lord, para sa kingdom mo. Lord, alisin mo sa amin yung pusong mayabang. Alisin mo, Lord, yung pusong arrogante, mapagmataas, Lord. Lord, nire-rebuke namin yung mga spirit na yan ngayon. Right now, Lord, in the name of Jesus, Lord, alisin niyo po sa amin yung pagiging mapagmataas. At Lord, lalong makita sa amin yung humble heart, Lord, na handang maglingkod. Makita ka lang sa buhay namin, Lord. And Lord, I pray, Lord, that we will always be a blessing to other people. Na hindi kami, Lord, yung kinaiinisan sa school, hindi kami yung kinaiinisan sa trabaho, hindi kami yung kinaiinisan sa magkakapitbahay. Lord, kundi kami yung makita nilang blessing. Kami yung una nilang maisip kapag gusto nilang bumalik sa'yo na pwede ka silang lumapit sa amin kasi kaya namin silang ilapit sa'yo, Lord. Sana, Lord, kami yun. Sana, Lord, maging kami yun. Thank you, Lord, for giving us, Lord, another chance to think how we could serve. Not only you, Lord, but the people na pinagkatiwala mo sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for loving us, for forgiving us, and help us to do the same to other people. Thank you, Lord, na Lord, hindi lang kami basta makikinig ng preaching today, hindi lang kami basta nakinig ng challenge to serve, but Lord, lalabas kami na na-challenge, Lord, and decided to do the service for your kingdom, for your glory. Lord, bless these people. Bless these people, Lord, as they desire, Lord, to do your will. Thank you, Father God, for your word. Let your name be glorified in our lives, Lord. We bring you back all the praises and glory, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po, maaari po munang umupo ang lahat. And sipaw po muna po tayong lahat. At tinatawagan ko po si Ate Bea. Nasaan si Ate Bea? For some announcements. Ate Bea? May announcements po ba tayo? Ayan, nasaan si Bea? Nasaan si Ate Bea? Bea. Tinatawag na ng bata.
Ayan, sige. Announcement po muna tayo bago po tayo mag-victory song. Good morning. Ayan, announcement po sa bawat isa. This coming April 27 po, may mentoring with Bishop Oriel. Ayan. Kaway-kaway naman po muna tayo. Ayan. April 27 po yan, 9 a.m. At meron po tayong investment fee na 100 pesos. Pwede niyo po sabihin sa katabi niyo, 100. Ayan, para matandaan. Sabihin po sa katabi, April 27. Ayan, para po hindi malimutan. Also sa mga kabataan at kabataan by heart, yan. Meron po tayong mga ministry, nakikita po natin ngayon. Meron sa technical, music, meron po tayo sa dance, sa mga kids, at sa mga nakikita pa po natin dito. We still encourage po ang bawat isa na mag-join sa ating ministry. Pwede nyo pong itap yung mga nakikita po natin sa paligid na gusto po nating mag-join sa ating ministry. Also po, later 2 p.m., kaway lahat ng kabataan. Woo! Ay, mahina. Mas malakas! Ayan. Woo! Mag-ingay! Later po, 2 p.m., magkita-kita po tayo dito sa ating church at patuloy po tayo mag-develop, magpalakas spiritual at mas lalong maging leader. This 2 p.m. po yan, kaya magkita-kita po tayo. Also, every Friday po, kung may anak po tayo, kaibigan, mga kamag-anak na nag-aaral dyan sa Pantay, we encourage you po na makasama po sila dito. Every Friday po yun, meron tayong fellowship, consolidation with them. Kung may kakilala po tayo, pwede po nating masabihan ang bawat isa para po tayo ay mag-grow pa lalo kay Lord. Also, lahat po nag-birthday ngayong April. At magba-birthday, pwede po ba natin silang tawagin dito sa harap? Yan. And wedding anniversary po. Baka po may mga nag-anniversary, wedding anniversary ngayong April. Magsa-celebrate ngayong April na kanilang wedding anniversary. Pwede po bang tumayo rin dito sa harap? And kantahan po natin sila ng... Tono po ba ako? Happy birthday to you. Birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Siyempre, tatanungin po natin yung date ng kanilang birthday. April 23 po. April 28. Yay! April 19, birthday ni Ton. April 17, anniversary po. Happy birthday. April 9. April 7. April 8, birthday. Birthday po. April 1. April 4 po. April 5 po. April 21 po kay Denden. Happy birthday po. Wedding anniversary po, baka meron. Ay, meron. Tapos na po, ayan. Pag-pray po natin sila, Mami Merle. Extend niyo po ang inyong mga kamay para sa ating mga celebrant. Lord, thank you po sa buhay ng mga kapatid namin ito, Lord, na magsiselebrate ng birthday nitong month ng April. Lord, salamat po sa buhay na patuloy mo pong ime-extend sa kanila, Panginoon. Salamat po sa good health. Salamat sa lahat ng blessing na meron sila, Panginoon. Ang dalangin po namin, Lord, na patuloy mo nga po silang samahan sa mga darating pang taon ng kanilang buhay, Panginoon. At kayo po, Lord, ang higit na nakakaalam kung ano mga desires na kanilang puso, Panginoon. Kayo na pong bahala, Lord, na mag-grant sa kanila, Panginoon. Dahil alam ko po, Lord, kayo po ang nakakaalam kung ano ang mas mabuti para sa kanila.
Salamat po, Lord. Patuloy mo nga po silang pagpalain na maging pagpapala din po sa iba, Panginoon. Magkaroon ng pusong mapaglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong kapurihan. At ganoon din po, Lord, naalala namin ang anniversary nito at ni Sheila, Panginoon. Salamat, Lord, sa matamis na samahan, pagmamahalan sa isa't isa, Lord. Bless mo nga po patuloy ang kanilang pamilya, Panginoon, na although malayo sila sa isa't isa, naroon ka, Panginoon, na namamagitan sa kanila. Salamat po, Lord, sa pagpapala mo sa kanilang samahan at sa mga anak mo na mag-celebrate nitong mantang April, Panginoon. Thank you po, Lord, sa namin binabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige, tayo po tayong lahat. Ayan, minsan pa po tayo magpuri sa Panginoon. God is good. All the time. Ay, medyo mahina po tayo. Hindi ko kayo marinig. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Let's always declare that sa life natin. Hallelujah. Amen. Sige, papurihin natin ang Panginoon. Praise you, Lord. Hallelujah. Let's sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
mag-closing prayer, mabanggit ko lang po. Minsan kwento na ni Pastor yung pagiging treasurer ko ng church. Sa totoo po, wala po akong sweldo. Yung mga nagsiserve po dito, wala pong sweldo. Kailangan lang po talaga natin meron tayong humble heart sa harapan ni Lord para patuloy niya tayong magamit. At one time nga po, sabi ng asawa ko, baka merong ibang gustong mag-treasurer. Sabi ko, ang pastor yung may nag-a-appoint. Sabi ko sa asawa ko, as long as napagkatiwalaan ako ng church, gagawin ko to dahil pribilehiyo to na makapag-serve tayo kay Lord. Bawat isa sa atin may pribilehiyo tayo. Bibigyan tayo ni Lord ng privilege para makapag-serve sa Kanya. At once na nag-serve po tayo kay Lord, nandyan yung presence ni Lord. Pag malapit tayo sa Kanya, nandun tayo anuhan tayo ng shadow. Ang tawag nito, naliliman tayo ng shadow ni Lord. Kasi nandun siya. Kaya imposible na hindi ka pagpapalain pag kayo magsiserve kay Lord. Kasi nandun yung presence ni Lord, yung shadow niya, nandun ka nakadikit ka Kaya yun po yung hintayin natin mga kapatid. Pero syempre, hindi naman yun ang habol natin. First, yung heart natin na gusto mag-serve, balik na lang po yung blessing ni Lord sa atin. Kaya go lang tayo mga kapatid. Wala yun sa taas ng pinag-aralan, sa dami ng iyong pera, sa ganda ng iyong personalidad, kundi nandun po yun sa puso natin na handang mag-serve kay Lord. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa natapos na gawain sa umagang ito, Lord. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isang nandito ngayon. Dalangin nga po namin, Panginoon, na ipatuloy mo pong ilagay sa puso namin ang pusong mapagpakumbaba sa iyong harapan. Pusong handang maglingkod sa iyo, Panginoon. Dahil kami din po, Lord, ay bunga ng paglilingkod ng iba na nakaranas niyong pag-ibig, nakaranas niyong pagpapatawad, nakaranas ng pagsiserve ng mga naunang mananampalataya sa amin, Panginoon. Lord, hayaan mo nga po na magamit din po namin ang buhay namin sa paglilingkod sa iyo at paglilingkod sa aming kapwa, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Lord, na mabawian kami ng buhay o babalik na kami sa iyo, Lord, na wala po kaming nagawa sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po sa pagkakataong iyan. Lord, kayo pong nakakaalam kung meron man sa amin ngayon na may dalahin sa buhay, emotionally, physically, Panginoon, kung meron man pong may sakit, financially, merong mga pangangailangan sa mga monthly bills o na pang mga bayarin. Lord, ang lahat ng iyan ay amin pong pinagkatiwala sa iyo. Dahil alam namin, Lord, na mayroon kang gagawin sa buhay namin, Panginoon. At pangako mo po sa masalita na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, at all these things shall be added unto us. Lord, pag inuna ka namin, ang anumang pangangailangan namin, Lord, ikaw na pong bahalang magpuno nito, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Pagpalain mo po ang lahat na nandito ngayon, simula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Salamat po, O Diyos. Sa iyo namin binabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po, makipagkamain po muna tayo sa bawat isa bago po tayo umuwi. Ingat po tayong lahat.